Yung isa sa mga mechanisms na nilagay ng Lord sa katawan natin is yung mechanism of autophagy to combat insulin resistance. Ano yung autophagy? So, auto is self, phagy is cleaning. So, merong nilagay ang Lord na mechanism sa katawan natin kung saan pwedeng linisin ng katawan natin yung mga defective na mga materials na nagiging byproducts ng metabolism natin, and sometimes yung mga yan ay, for example, nade-deposit sa brain. Kaya nga po marami nagkakaroon ng mga memory issues, yung mga Alzheimer's na yan, that's diabetes type 3. Gawa nga po ng inflammatory effect ng sugar sa brain, and yung autophagy po na nagaganap pag nagfa-fasting tayo. Usually it starts at around 17-18 hours. Sa mga first-timers naman na hindi nag-aaral ng pundasyon, lahat po ng mga videos ko nasa YouTube about extended fasts, long fasts. Aralin po muna, mag-start muna sa mga TMAD. Ano yung TMAD? 2 meals a day, then OMAD. Pagkaya na yung OMAD, 1 meal a day, then pwede na pong gawin yung 36-hour fast. Always coordinate with your doctor and pharmacists regarding yung timing ng pag-take ng medication po ninyo para po ito ay safe ninyong magawa during your fasting. Now, after the 48th hour, you can progress. You can do 72 hours, which is 3 days. And then from there, mga kapatid, you can go longer. Napakahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin yung role ng autophagy, and the role of that really is to facilitate yung healing na kailangan maganap, especially in states of excess. Pag sobra-sobra na po talaga. Bakit nga ba nagkakasakit? It's because of the state of excess. Sa usapin ng pagkain, hindi po maganda yung sobrang labis kasi yan po ay magdudulot ng state of excess that leads to diseases. And insulin resistance na nagiging common denominator ng lahat ng mga pagkakasakit sa metabolism, isa sa mga pinaka-effective na nilagay na ng Lord na mechanism dyan is the mechanism of autophagy na pwede natin i-activate through fasting.